We thank God for this great devotion of the heart of Jesus, God's love for each and every one of us. Despite all the problems, let us not lose hope that His love is everlasting. No? The same yesterday, today, and forever. God's love is here. Sana hindi natin kaminsan dahil sa problema, dahil sa ating mga bagay-bagay na umaalipin sa atin, nakadiliman, hindi tayo makalaya at maramdaman yung pagmamahal ng Panginoon Diyos. He is alive, and we ask this devotion to truly be alive in our lives. The love of Jesus, most importantly, not other loves that will waylay us, not parang nilalabuan yung pagmamahal ng Diyos. Sana ma-inspire tayo lahat, mag-apoy, no? Like the opening prayer, aflame with love, the love of Jesus for all of us. That is God's in us, in each and every one of us, yung pagmamahal ng Diyos nasa bawat isa sa atin. God's love is so powerful, pero dahil sa kasalanan, no, parang lumalabo at lumalayo at hindi natin makita yung pagmamahal ng Panginoon Diyos. Yung Ebanghelyo, napakagandang paalala. We are very familiar with the story of how John the Baptist was beheaded. Sino ang mga Juan Bautista sa ating buhay? No? Mga tao nagtutuwid, tumutulong magtuwid sa ating buhay sa mga mali natin. No? Itinutuwid. Katulad ni Juan Bautista, sinabihan niya yung si Herod, yung inaasawa mo, asawa ng kapatid mo. No? Imagine, no? Mali yung ginagawa mo. No? Kahit na mali yun, si Herod, yung asawa niya si Herodes, no? Si Herod, binabaliwala yun, ano? Parang minamanhid niya yung konsensya niya at gusto niyang hindi sundan, ano? Yung ginagawa na mali. Tayo rin, no? May mga nag-udyok sa atin na mga ituwid, pero ayaw natin tuwirin. Humingi tayo ng tulong na mamagyan tayo ng lakas para tuwirin, no? Ang solusyon, parahin, di ba? Pero ang solusyon ginawa niya, pinatay yung mga nagbubulong na para ituwid, no, yung buhay natin. At maraming kwento nangyayari sa ating buhay na ganito. Ayaw natin tuwirin yung ating buhay, ginagawa natin, patayin yung nagdadala ng mabuting balita para makaiwas. Hindi naman tayo makaiwas sa salitahan ng Diyos. Hindi naman natin maiwanan yung konsensya natin. Yung konsensya, hindi natin kaya patayin. Kaya humingi tayo ng tulong, mabigyan ng lakas na magampanan at ituwid yung ating buhay. Pakinggan natin yung ating konsensya. Pakinggan natin ang mga Juan Bautista sa ating buhay. Ito ay simbolo ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi ito parusa. Yung mga Juan Bautista hindi nagpaparusa sa atin, hindi pinapabigat yung buhay natin. Ito ay tunay na biyaya ng pagmamahal ng Diyos para tuwirin, magbalik loob sa Panginoon. Hindi madali, no? Hindi madali. Pero dahil sa tulong ng Diyos, dahil sa Espiritu ng Diyos na bawat isa sa atin, kaya naman, makakayanan. Huwag tayo mawalan ng pag-asa sa paghingi ng tulong at tunay na mabuhay yung pagmamahal ng Diyos. Kundi patuloy tayo mabubuhay na walang konsensya o pinaralyze natin yung konsensya natin, ayaw natin pakinggan. Hayaan natin tunay na maging buhay ang Panginoon sa ating buhay dahil sa konsensyong yan na pinakinggan natin, ginagawa natin ng paraan. No? Salamat sa Diyos sa unang Biyernes na itong debosyon ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Amen. I invite you to kneel as we now have our perpetual novena to the Sacred Heart of Jesus.